Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans at mga panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakay ngayon ay isang unification title bout sa pagitan ni Junto Nakatani na may hawak po sa WBC World Bantamweight title kontra sa kapwa niya Japanese fighter na si Ryosuke Nishida na may hawak din po sa IBF World Bantamweight title. Fight is scheduled June 8, 2025 na gaganapin po sa Ariake Arena Coliseum, Tokyo, Japan. Sa bakbakan na ito tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong dalawang maglalaban. At syempre, inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, inyong mabalanse. Oo, mabalanse. Matimbang-timbang po ninyo. Na kung saan hindi lang po basta kayo na sumang-ayon sa aking prediksyon, kundi inyo rin po maunawaan. At syempre, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Pabor ba kayo o hindi, nasa inyo na po yan. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang napapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Dahil nabanggit ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, so marapat lamang na atin ding tatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o mga karanasan sa labanan, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil gamit na gamit po yan or importante po yan sa kanilang ikapanalo dito po sa naturang sagupaan. Unahin natin ang sa panig ng may hawak sa IBF World Bantamweight title na si Ryosuke Nishida. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si Nishida, 10 wins with 2 wins coming by way of knockout, undefeated. Walang naitalang talo, walang naitalang tabla. May edad na 28 anyos, height 5 foot and 7 inches. Reach 68 inches. Southpaw on stance, knockout ratio 20%. Last fight, December 15, 2024, nakasagupa niya or first defense niya sa kanyang IBF kontra sa isa sa top contender noon na si Anuchay Donsua. Panalo by 7th round knockout si Ryosuke Nishida. So, sa karanasan o experience nitong si Nishida, nag-world champion ito noong 2024 matapos niyang makasagupa ang kasalukuyang world champion din noon na si Emmanuel Rodriguez, na kung saan nagsisilbing challenger nga itong si Nishida at naswertian na ipanalo niya ang laban by unanimous decision at ngayon siya na ang kasalukuyang may hawak sa IBF World Bantamweight title at syempre na dipinsahan na niya ito sa kaunang pagkakataon which is sa huling laban niya. Nakasakupa din niya si Daigo Higa. Sino ba itong si Daigo Higa? Known as a knockout artist itong si Daigo Higa, mga idol. Ngunit tinalo po yan ni Nishida sa pamamagitan ng puntusan. So ngayon sa skills naman ni Ryosuke Nishida, mga idol, kung titingnan mo ang kanyang mga laban, pwedeng masabi natin na outboxer. Ngunit, dahil sa sinuri ko ng maigi kung ano ba talaga ang pinakagalawan nito, nakita ko na siya po ay isang boxer puncher. Oo. Pero malimit sa outboxing ito. Malimit na, or doon siya mas epektibo sa suntukan na kung saan pinapanatili niya ang kanyang distansya which is outboxing. O yan po yun. Pero may mga pagkakataon na lumalaban din ito sa inside fighting. May pagkakataon din na lumalaban ito na kung saan kitang-kita yung kanyang husay sa pag-counter. Ganun po ito. May defensive style tapos counter. Ngunit, yun nga, sabi ko kanina, malimit sa outboxing. Malimit na pinapanatili niya ang kanyang distansya. Ang ginagawa niya, sungkit-sungkit, one to competition, or pinupuntusan niya ang kanyang katunggali. Pagdating sa depensa, sa close range sa suntukan, doon ako nakakita ng mga openings na delikadong masamantala. Ganon pa man, masasabi kong maganda ang kanyang depensa. Lagpas average po ang kanyang depensa. Maganda ang kanyang depensa. Pagdating sa durability, masasabi kong may tibay din ito. Kasi ang mapalaban kay Higa at Rodriguez ay hindi po basta. Lalo kay Higa. So may tibay. Pagka sinasabing may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon. Nagkataon lamang na kaya niyang saluhin ang suntok ng kanyang katunggali.
na kung saan for the first time siya mapapalaban sa ganito kadelikado tulad ni Junto Nakatani. So dito masusubok ang tibay nitong si Nishida, mga idols. Oo. Bukod sa nasabi kong may tibay, lalong masusubukan ang kanyang tibay dito kay Nakatani dahil si Nakatani ay kilalang isang ding knockout artist. Kaya alamin na natin na sa panig naman itong si Junto Nakatani. Si Junto Nakatani bilang isang professional boxer, may impresibong kartada din naman ito na 30 wins with 23 wins coming by way of knockout. Undefeated din. Walang talo, walang tabla. May edad na 27 anyos. Height 5 foot and 8 inches. Reach 68.5 inches. Orthodox naman ang kanyang stance. Knockout ratio 76.67%. So, knockout artist. Mataas ang kanyang knockout ratio, mga idols. Last fight, February 24, 2025, nakasagupa si David Cuellar Contreras. Panalo by third round, technical knockout. Itong si Junto Nakatani. Karanasan o eksperyensya ni Junto Nakatani. 3 Division World Champion si Nakatani. Nag-World Champion sa flyweight, super flyweight, at dito po ngayon, kung saan siya lalaban sa bantamweight division. So ngayon, magngalan pa kaya tayo ng dating mga nakalaban nitong si Junto Nakatani, gayong 3 Division World Champion po ito, mga idols. O sige, magngalan tayo. Isa sa kanyang tinalo, kababayan natin, si Vincent Astrolabio, na dating World Title Challenger. Sunod, Bilan Milindo, Pilipino din. O, tinalo niyan. At isama na natin si Magramo. Ngunit, sa ibang lahi naman, siyempre, Alejandro Santiago, si RJ Cortez, si Andro Molone, yan po ang kanyang mga tinalo. Oo. So ngayon, dadako naman tayo sa skills itong si Junto Nakatani. Para sa akin, boxer puncher din po ang galawan nitong si Junto Nakatani. Ngunit, mas epektibo si Junto Nakatani sa suntukan na kung saan pinapanatili niya ang kanyang distansya, which is yung tinatawag na outboxing. Ganun pa man, as a boxer puncher, lumalaban din po sa inside fighting itong si Junto Nakatani. Pushover style, defensive style, counterpunching style, brawler style, mayroon din kay Junto Nakatani. Tagline ni Nakatani ang power, timing, accuracy. Pagdating po sa depensa, masasabi kong maganda ang depensa din itong si Junto Nakatani, lalo na sa kanyang ipinakitang performance sa last 3 fights. Oo, hindi basta-basta pumapasok sa rin sa kanyang katunggali. Na kung saan, doon sa mid-range naman na suntukan, may openings din si Junto Nakatani na delikadong masamantala. Hindi ko masabing average ang depensa ni Nakatani, kundi masasabi kong lagpas average din. Sa durability naman ni Nakatani, masasabi kong may tibay din po itong si Nakatani. I-komento nyo po sa baba kung si Nakatani po ba ay nakatikim na ito ng knockdown. Kung nakatikiman, masasabi ko pa rin na may tibay ito. Bakit? Marunong bumagsak, marunong bumangon, at kayang magpatuloy sa laban. Parang si Marquez or si Inoue. May tibay. Oo. Pag sinasabing may tibay, inuulit ko, hindi sa lahat ng pagkakataon. Nagkakataon lamang na kaya niyan saluhin ang suntok ng kanyang katunggali. Malalaman lamang natin ito na matibay once na ito ay magretiro sa boxing at hindi man lamang na knockdown or hindi man lamang na knockout sa isang labanan. O, yan po, mga idols. So ngayon dadako na tayo sa ating comparison. Sa ranking po ng BoxRec, out of 1,166 ka mga boksingirong buong mundo na lumalaban dito po sa Bantamweight Division, rank 1 si Nakatani, rank 2 si Nishida. Closed. Oo. Sa Japan, mayroong 149 ka mga boksingiro dyan sa bansang Japan na lumalaban sa Bantamweight Division. Rank 1 ulit si Nakatani, rank 2 ulit itong si Nishida. So closed lang talaga sila sa rankings. So kung inyo mapapansin, may laban ito kasi nga close sa ranking. Oo. So ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. Kasi doon makikita nyo rin po ang pagkakaiba ng dalawang maglalaban. Okay. Unahin natin sa edad. Parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. 27 anyos si Nakatani, 28 anyos si Nishida. So kalakasan ng dalawa. Ngayon, sa height, reach, power, sino ang may advantage? Ang height ni Nakatani is 5 foot and 8 inches at ang height naman ni Nishida is 5 foot and 7 inches. So mas matangkad si Nakatani ng 1 inch. Ngayon sa reach, 68 inches ang reach ni Nishida, 68 and half inches naman ang reach nitong si Nakatani. So lamang si Nakatani ng kaunti sa height, lamang din ng kaunti sa reach. Ngayon, dadako naman tayo sa knockout ratio.
Sa knockout ratio, maabot po ang knockout ratio nitong si Nakatani sa 76.67%. Samantalang si Nishida ay may knockout ratio na 20%. So dito mga idol, lamang sa height, reach, power si Nakatani. Oo. So ngayon, dadako naman tayo sa activity. So parang aktibo. Sa experience siya, lamang pa rin si Nakatani. 3 Division World Champion po ito. Samantala, itong si Ryosuke Nishida, kamakailan lamang nag-World Champion. Pero hindi ibig sabihin nun mga idol na walang laban, syempre. So dito, sa kanilang experience sa 60-40, oo, lamang po talaga si Nakatani. So sa skills, 50-50. Parehong boxer-puncher. So, ibig sabihin, nakadepende sa diskarte, nakadepende sa strategy ng dalawang maglalaban. Ngunit, malaking ambag, karagdagan sa skills ni Nakatani as a boxer-puncher, yung kanyang power. Oo. Malaking ambag po yung power. So, Kuya Dong Sports, sinong liyamado ngayon? Liyamado po dito si Nakatani. Kuya Dong Sports, anong porsyento or percent kaya ang ikinilalamang nitong si Nakatani? Hindi ko po maibibigay ang 60-40. Alam yung bakit? Insulto po yan sa may hawak sa IBF na si Nishida. Dahil si Nishida, hindi po yan nag-world champion sa promotion or elevate lang, na promote lang, hindi po. Nag-world champion po ito nang dahil sa tinalo niya ang current world champion na si Rodriguez. So, mataas po ang aking respeto dito rin kay Nishida. So, masasabi kong ito po ay 55-45 in favor of Junto Nakatani. Oo. Kasi ang nakakalamang lang talaga dito kay Nakatani, power. Knockout artist po siya. Pero sa mga physical na appearance, konti ang diferensya. Sa skills, hindi magkakalayo, which is 50-50. Kaso nga lang, yung power ang isa sa tinitingnan ko rito kaya kung bakit nakalamang si Junto Nakatani. So ngayon dadako tayo sa prediction. Prediction ko po dyan, Junto Nakatani by 8-round technical knockout. Gamit ang kanyang power, posible niyang mapuruhan itong si Nishida. Ngayon, kung di man magawa ni Junto Nakatani ang pag-knockout kay Nishida, dahil nga nasabi ko rin kanina na may tibay ang boksingero ito, so di malayo, nakakayanin niya ang power na taglay-taglay ni Nakatani. Pabor pa rin ako na mananalo si Nakatani by unanimous decision, split decision, majority decision. Gamit ang kanyang power, posibleng maging dominante ito sa laban. Dagdag pa natin yung kanyang experience. Oo. So yan po mga idol. Pabor ako kay Nakatani na mananalo yan. Knockoutan o puntusan ngayon. Dahil 55-45 lang naman. Konti ang diferensya. Sa panig naman itong si Ryosuke Nishida. Posibleng manalo si Ryosuke Nishida sa pamamagitan po ng unanimous decision, split decision. Gamit ang kanyang skills, husay sa timing at accuracy, posible niyang madadali din dito si Junto Nakatani sa puntusan. O posible po, may kakayahan na kung saan pwedeng malugi dito si Nakatani sa puntusan, which is yun ang kanyang pinakatsansa na manalo sa pamamagitan po ng puntusan. Pero ito po ay boxing. Ika nga sa wikang English, this is boxing. Anything can happen. Kung itong si Nakatani magkumpiyansa dito kay Nishida, delikado rin si Nakatani ma-knockout dyan. Oo, mga anong round kaya, Kuya Dong Sports? Masasabi ko dyan mga idols, mula first round hanggang 12 rounds, may kakayahan ito. Bakit? Sanay sa pangmatagalang laban din itong si Nishida. Na kung saan ang problema kay Nakatani dito, once na siya po ay magkumpiyansa, dahil mababa ang knockout ratio nitong si Nishida, yun ang pinakadelikadong gagawin ni Nakatani. Ang pagiging overconfident. Yun ang problema nitong si Nakatani once na magkumpiyansa siya. Bakit? Hindi sa lahat ng pagkakataon ang hindi kilalang knockout artist ay walang kakayahang mang-knockout. Marami nang nangyayari dito sa sports na ito na na-knockout ang knockout artist sa hindi knockout artist. Example natin, Jaime Munguia.
Knockout ratio ng kanyang katunggali is 19 or 20%. Ano nangyari kay Munguia? Na-knockout. Ulo nakabawi si Munguia. Hindi niya na-knockout pero nabugbog naman niya sa rematch. At least, natalo si Munguia sa unang laban. Which is importanteng laban ito dahil nakataya ang dalawang titulo, IBF at WBC. Importante ito sa magkabilang panig. Sino pa? Okay, sa super flyweight ba yun? O flyweight division? Si Adrian Coriel at si Sivenati Nonchinga. Si Sivenati Nonchinga lamang halos lahat. Height, reach, power. Namusan umaabot sa 75 or 85% ang knockout ratio ni Nonchinga. Anong nangyari kay Nonchinga? Ni-knockout siya ni Coriel sa kaunang pagkakataon. Sa una nilang laban, sa loob lamang ng second round, kung di tayo nagkakamali. Second round, third round ba yun? Fourth round. Basta kay early rounds. Take no, 20% ang knockout ratio ni Adrian Coriel. Ngunit sa rematch nakabawi din si Nonchinga. Ni-knockout din niya si Coriel sa ikasamang rounds. Pero natalo muna si Sivenati Nonchinga. So yan po. Ang problema lang dito kay Nakatani, baka maliitin niya itong si Ryosuke Nishida. Kasi nga, mababa ang knockout ratio. Yun, doon naging delikado si Nakatani dyan sa laban na yan. Pero ganun pa man, kung ang isang Junto Nakatani ay hindi magkumpiyansa, nasa kanya ang kalamangan dito sa panalo. Oo. Hanggang dito na lamang ito pa nung Sports PH. God bless po sa ating lahat.